Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Virgo. We have the Seven of Swords. So, this is a warning para sa inyo, Virgo. Okay? Na maging wary kayo, maging cautious, maging mapagmatsyag, maging maingat. Kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer. Okay? So, po pwedeng meron dito mga deception, meron mga panloloko, merong mga kasinungalingan no, na mangyayari. Kaya maging mapagmatsyag kayo and maging vigilant at higit sa lahat, maging maingat no, sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo-lalo na kung ito ay bagong kilala mo pa lang, something like that. Kasi you never know kung ano ang pwedeng maganap, no? We really can't trust 100% no, sa mga tao, lalo-lalo na sa ngayon, no, na mahirap yung panahon. Maaring merong mga mambubudol in different ways, 'di ba? Kaya kailangan na maging maingat sa lahat. Okay? So we also have Eight of Wands. So si Eight of Wands, fast moving energy ito. Okay? This is a fast moving energy. Maaring marami ang pwedeng mangyari dito na madalian. Maaring mabilis na transaction, mabilis na mga pakikipag-usap, mabilis na negotiations, maaring mabilis na pag pagtatapos ng mga bagay-bagay, 'di ba? Mabilis na pagtatrabaho. This could be this could be things moving quickly, no, sa ngayon. Kaya dapat na sigurado tayo sa bawat galaw na gagawin natin, sa mga desisyon na gagawin natin kasi baka pati pagdedesisyon dito magiging mabilis, no? At hindi na siguro tayo magkakaroon ng mas alam mo 'yun, mas mahabang panahon 'no, na pag-iisip. Kaya napakahalaga na sa mga ganitong pagkakataon, lagi tayong makinig sa ating intuition kasi when you are listening and following, your intuition, mapupunta ka pa rin sa mabuti, mapupunta ka pa rin sa tamang desisyon, okay? This is also a time of excitement, okay? Kaya hindi magandang magdesisyon, okay? Remember that, hindi maganda or hindi ideal time na magdesisyon when you are feeling excitement, 'di ba? Kasi po pwedeng hindi mo talaga pag-iisipan, no? Because masaya ka, excited ka. Kaya yun, mabilis kang magdesisyon. So, at in the end, baka mamaya pagsisihan mo lang, 'di ba? Ito yung mga pagkakataon ng mga hindi magandang time 'no, na magdesisyon ka when you are super excited, when you're super happy, kung malungkot ka, kung frustrated ka, kung galit ka, 'di ba? Yun yung mga times na hinding-hindi ka puwedeng magdesisyon, okay? Kasi maaaring magkamali ka diyan. So, we have a peaceful end to conflict with the Five of Swords in reverse. Napakaganda nito kasi kung meron ka mang hindi pagkakaintindihan with another person in the past, ngayon maayos na 'yan. Kung meron kang naging disagreement with someone, meron kang naging problema with someone, magkakaayos na kayo, magkakabati na kayo. You may be entering a compromise and you will find the solution to the problem kung ano man ang hindi ninyo napagkaintindihan, ano man ang hindi napagkasunduan. Ngayon, maaring kayo ay masolusyonan niyo na 'yan, okay? And you are going to move on, no, from that situation. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, thank you then for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have loneliness. I know that I am never alone. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo nalulungkot. Okay? Nalulungkot. You're feeling
lonely. Pero alam mo, paalala din ito sa iyo 'no, na hindi ka nag-iisa, okey? Maybe sa physical realm, maaaring mag-isa ka ngayon kasi pupuwedeng wala kang makausap, wala kang lahat siguro ng alam mo 'yun, kino-contact mo hindi mo ma-contact. Maaaring sila'y busy, maaaring sila'y tulog, 'di ba? So, nalulungkot ang iba sa inyo. But this is a reminder sa inyo, na maybe in the physical realm, yes, you are all alone right now, but in the spiritual realm, you're never alone. Okay? Kung gusto mong maramdaman 'no, yung presensya ng mga angels mo, mga mahal mo sa buhay na nag-pass on the other side, spirit guides, ancestors, 'di ba, si God, gusto mong maramdaman ang presensya na 'yan nila, they're just a prayer away, okay. Magdasal ka lang 'no, speak with them through prayer, Virgo, at hindi ka mag-iisa. Mararamdaman mo yung kanilang presensya, okay. So failure, I understand that the mistake is only an opportunity to learn. So, napakagandang realization din ito ninyo. Maaari kasi ng iba sa inyo dumaan 'no, sa failure. Pero, parang ano ka na ngayon, you are emotionally matured person. Marami ka na din kasing pinagdaanan sa buhay. You have learned a lot of lessons and you have gained a lot of wisdom also sa mga experiences mo, sorry, sa buhay in the past. Kaya ngayon, alam mo 'yun, naiintindihan mo na, ang mga bagay-bagay and including failure, naiintindihan mo 'no, na yung mga mistakes natin, yung mga pagkakamali natin normal lang 'yan, 'di ba? Walang perfect na tao. Only God is perfect, but no, none of us is perfect dito, okay? At naiintindihan mo 'yan, 'no? At alam mo din 'no, na yung mga pagkakamali natin, that is an opportunity for us to learn, 'di ba? Oportunidad 'yan na binibigay sa atin para mas matuto pa tayo. Kasi kapag tayo nagkakamali, kapag tayo'y nag-fail 'no, sa kung anumang bagay, 'di ba, hindi naman tayo tumitigil na doon, 'di ba? It doesn't stop there, 'di ba? Mas lalong bumabangon tayo agad, mas lalong ginagawa natin ang paraan para tayo'y magtagumpay sa susunod nating gagawin, 'di ba? Kaya yung failures, yung mga mistakes natin, yun ang nagpu-push sa atin na mas galingan pa natin. Mas galingan pa natin, mas i-improve natin ang sarili natin, mas i-enhance natin yung mga talents natin, skills, gifts, yung mga ganyan. And mas pinag-iigihan natin mga ginagawa natin, hindi ba? Hindi naman 'pag nag-fail tayo at nagkamali tayo, wala na, wala tayong ginagawa. Hindi tayo gano'n, hindi ba? Karamihan sa atin lumalaban muli, okay. We rise above our situation and we bounce back in life 'no, hanggang sa magtagumpay tayo. Kaya paalala lang ito sa inyo 'no, na yung mga failures natin, shouldn't stop us 'no, from persevering. Kasi yun ang mas lalong magpu-push sa atin 'no, yung failures natin, yung mga pagkakamali natin, yun ang lalong dapat mag-push sa atin para magtagumpay tayo sa susunod. So, we have worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. So, maganda yung mga realizations ninyo, Virgo. Maaari kasi yung iba sa inyo dito nagwo-worry kayo 'no, maaaring you're worrying about something, pero alam mo, totoo, 'di ba, na wala namang mababago, hindi mababago ang sitwasyon natin ng pagwo-worry natin. It's not going to help our situation to be better, 'di ba? It's not going to help us, or help our situation, na mag-improve, 'di ba? Mas lalo lang natin pinapababa, 'di ba, ang sarili natin, mas lalo lang natin na dina-drag pababa yung sarili natin when we are worrying. Kaya, it's better, to just let go, the worry, let go the stress kasi, mas magandang i-focus natin ang sarili natin doon sa kung ano ang magandang magagawa natin to improve ourselves, to progress in life, to thrive, 'di ba? Isipin natin kung papaano lalo tayong mag-grow. Kasi yung pagwo-worry na 'yan, mas lalo kang mai-stuck,
kung anong kinalalagyan mo sa ngayon, anong sitwasyon mo sa ngayon, mas lalo kang mai-stuck diyan if you are going to dwell on worrying. Kasi worrying is a negative energy, 'di ba? So, wala. Kung if you are going to continue to embrace worry, wala kang magagawa. Kasi kapag nagwo-worry ka, yan din ang magpapatigil sa'yo. Imbes na mauusad ka sa buhay, yan din ang magho-hold back sa'yo, 'di ba? Kaya imbes na mag-worry ka, isipin mo na lang, "Ano magagawa ko, 'di ba, to change my situation for the better?" Or might as well, offer that worry, that stress, 'no, sa Panginoon. Release it, 'no, let it go and, just let God help you. 'Di ba, na mas maging mapabuti yung inyong sitwasyon, okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.